Si Bitcoin ay biglang pumalo pataas mula po sa halos $99,000 papuntang mahigit $108,000 sa loob lamang ng 2 araw. Pero ang tanong, bakit nga ba? Ano ang lihim na nangyari sa likod ng mabilis na pag-akyat na ito? At sino-sino ang mga nagpasimuno ng pump na ito? Kaya sa video na ito ay bubuksan natin ang buong kwento kung paanong ang mga higanting institution at ilang kilalang pangalan sa crypto ay nag-ambag sa biglaang pagtaas ni Bitcoin. Kaya alamin natin kung anong mga galawan ang ginawa ng mga malalaking kumpanya, anong papel ang ginampanan ng ceasefire sa Middle East, at ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari noong bumagsak si Bitcoin sa ilalim ng presyong 99K or $99,000. Nito pong June 22, 2025, si Bitcoin ay biglang bumagsak sa presyong $98,200. Ito po ay matapos ang ilang linggong pagstay ni Bitcoin sa presyong lampas $100,000. Ang pagbagsak na ito ay nagdulot po ng panic, lalo na sa mga retail traders na karaniwang maliliit lang ang puhunan. Marami po ang nalugi at na-liquidate dahil hindi nila inasahan ang biglaang correction. Pero gaya po ng kasabihan sa crypto, buy the fear. Ngayon ay pag-usapan po natin itong si ProCrop BTC. Ayan, at paano po siya naging dahilan ng pagtaas ni Bitcoin. Ayan, nung sumunod na araw ay June 23 ay biglang nag-iba po ang ihip ng hangin. Ang isang kumpanya na tinatawag po na ProCrop, yan, ProCrop BTC, na pinamumunuan ni Ginoong Anthony Pompliano, isa po siya sa mga kilalang Bitcoin supporters, ay nag-announce ng $1 billion SPAC merger sa Columbus Circle Capital. Hindi lang yan, sinabi rin nila na nakalikom po sila ng mahigit $750 million na bagong kapital. Ang mga salitang ito ay hindi lang basta announcement. Agad po silang kumilos. Bumili sila ng 3,724 BTC sa presyong average na $103,785. At yan, nagkakalaga po ng humigit kumulang $386.5 million. Kaya yan, ilang oras lang matapos ang balitang ito, si Bitcoin po ay biglang bumalik sa itaas ng presyong $106,000. Kinabukasan naman ay bumili po ulit ang ProCrop ng dagdag na 1,208 BTC. At ito naman po ay nagkakalaga ng $128 million. Kaya't sa loob lamang ng 2 araw, umabot po sa 4,932 BTC o halos $514.5 million ang total nila na kanilang nabili. Sobrang lakas po ng impact ng kanilang pagbili, kaya umangat po agad ang presyo ni Bitcoin. Ngayon ay may iba pa bang mga institution na sumabay kay ProCrop? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Hindi lamang po si ProCrop ang tahimik na bumibili. Marami pang mga institution ang sumabay. At una ay si Ginoong Michael Saylor. Sa pamamagitan po ng kanyang kumpanyang strategy ay bumili ng 245 BTC sa halagang $25 million. Ilang araw matapos po nilang bumili ng 10,100 BTC na nagkakalaga ng higit $1 billion. Ayan, nandyan na rin ang Smarter Web Company na nagpatuloy sa pagbili ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang long-term treasury strategy na tinatawag po nilang 10-year plan. Nandyan na rin si Milios S.A. Ayan, or SA, isang kumpanya mula po sa Brazil kung saan ay bumili po sila ng 275.43 BTC sa halagang $28.61 million. Kaya't ang total po nilang hawak or holdings ngayon ay nasa 595.67 BTC. At
nandito na rin ang The Blockchain Group na nakabase naman sa Europe. At sila po ay bumili ng 75 na BTC na katumbas ng 6.9 million euro. Ang kabuang hawak po nila ngayon ay nasa 1,728 na BTC. At meron po itong year-to-date return na umaabot sa 1,231.7%. Kaya napakalupit. Makikita natin dito na maraming institution ang hindi po nagpapahuli at patuloy ang pag-accumulate nila ng Bitcoin. Para bang may alam silang hindi pa natin alam. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto sa Iran-Israel conflict dito sa galaw ni Bitcoin. Ayan, bukod po sa institutional na pagbili, isa pang malaking dahilan ng biglaang pagtaas ni Bitcoin ay ang ceasefire o pagtigil putukan sa digmaan ng Iran at saka Israel. Nag-announce na po si US President Donald Trump, yan, ang pagtatapos ng giyera. Yan, tungkol po sa pagtatapos ng giyera at agad na bumuti ang market sentiment. Ang mga investors na dating takot ay naging agresibo po ulit sa pag-invest. Ang tensyon kasi sa Middle East ay dahilan kung bakit maraming kapital ang lumabas mula sa crypto. Dahilan kung bakit bumagsak si Bitcoin sa presyong $98,000. Pero nang bumalik po ang kapayapaan, bumalik din ang tiwala at pondo ng mga tao sa market. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin, bilang mga Pinoy na nakikipagkalakalan sa crypto, ang ganitong klase ng balita ay mahalagang bantayan. Ang mga biglaang galaw ni Bitcoin ay hindi lamang dahil sa simpleng market psychology, kundi bunga rin ng malalaking galawan ng mga institution na hindi po agad nakikita sa ibabaw. Kung investor ka na long term, ang balitang ito ay nagbibigay po ng kumpiyansa. Ibig sabihin, kahit bumababa ang presyo minsan, ang mga institution ay naniniwala pa rin sa kinabukasan ni Bitcoin. Kung trader ka naman, napakahalagang magkaroon ng tamang risk management dahil kahit isang balita lang o isang malaking pagbili ng isang kumpanya, kaya nitong ibaliktad ang galaw ng market sa loob lamang ng ilang oras. Dapat ay hindi po tayo basta natitinag sa FOMO or panic, kundi dapat alam natin ang fundamentals at laging updated po tayo sa mga balita gaya nito. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang nangyari sa likod ng biglaang pagtaas ni Bitcoin ay isang paalala na ang crypto ay hindi lang basta-basta tungkol sa chart or technical na analysis. Maraming malalaking tao at institution ang gumagalaw sa likod ng eksena. Ang malalaking kapital ay may kapangyarihang baguhin ang daloy ng market. Hindi nila ito ginagawa ng walang dahilan. Kung patuloy po silang bumibili, ibig sabihin naniniwala sila na si Bitcoin ay hindi pa tapos umakyat. Pero wag po tayong basta sumabay lang sa hype. Mahalaga pa rin maging maingat, magkaroon ng sariling research at alamin kung hanggang saan ang kaya nating panganib or risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.